Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, nako, marami po ang tumaas ang kilay dahil po sa balitang ito, no? PNP Chief Marbel, no? Giniit na hindi kailangang magdeklara ng drug war. Yan mga karibin natin ano po ang inyong masasabi dyan komento po ng ilan sa ating mga kababayan nako pag malambot daw ang nasa taas, malamang malambot din po ang nasa baba. Ano po bang ibig sabihin noon, no? Kapag di ba, malambot ang presidente, malambot din daw ang PNP chief. Ano sa palagay niyo po mga karabin natin? Well, anyway, bago po natin simulan to, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin panoorin at bigyan ng reaksyon ang video nito. Ito na po. Hindi raw magdedeklara ng drug war ang bagong hepe ng Philippine National Police. Sa halip, mas tututukan daw niya ang pagsugpo sa mga krimen sa bansa. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sa isang command conference, sinimula ni Police General Romel Francisco Marbil ang kanyang unang buong araw bilang PNP Chief. Ito rin ang unang beses na pinangunahan niya ang pagpupulong kasama mga regional director at iba pang mataas na opisyal ng PNP. Dito inilatag ni Marbil ang direksyong tatahakin ng pambansang pulisya sa ilalim ng kanyang liderato. Matapos ang command conference, hinarap niya ang media sa unang pagkakataon bilang PNP Chief. Ayon kay Marbil, wala siyang babaguhin sa mga umiiral ng pulisiya ng PNP. Nakatuon din daw siya sa problema ng bansa sa droga, pero hindi siya magdedeklara ng drug war. I don't want to say na may drug war. You know, kuno sa parang gera na naman kami. There's no need for us to declare drug war. Ito na po yung gusto namin sa society. Gate pa ni Marbil, dapat palaging sundin ang rule of law at ang tamang police procedures. Kaya ipatitigil niya ang tila paligsahan ng mga pulis sa dami ng mahuhuling sangkot sa illegal drugs. Hindi yung paramihan kasi napipilitan ka eh. Once pinili mo yung tao, sige, magparamihan tayo ng huli. Pero you don't solve the problem, di ba? So, ibig sabihin mga karibin natin, tatanggalin niya po yung quota system, no? Yung sinasabi ni Senator Bato. Diba? Na quota system. Oh, maganda yun. Maganda rin naman yun, mga karibin natin, para mawalan ng diba? Kompetensya. Diba? Hindi magkaroon ng parang naglalaro lang sila, diba? May palaro between sa mga pulis, diba? Kasi pagalingan yan pag may quota, pagalingan na yan, diba? Good po yan. Pero ang sinasabi niya po kanina na tatapusin niya magpo-focus po siya sa kriminalidad ng ating bansa, no? Ang opinion ko po diyan mga karibin natin parang pahapyaw lang yung gagawin niya. Kasi wala siyang clear na plan, no? Patungkol po dito sa drug war, di ba? Yan naman po ang simula. Yan ang simula ng kriminalidad, di ba? Diyan nagsisimula. Ayon kay dating Pangulong Duterte, di ba? Kaya kailangan yan po ay masumpo. Ngayon, kung walang war on drugs ang ating PNP chief, no? Marami pong nag-comment na baka nagpa-party-party na po ngayon, di ba? Yung mga tolongges, mga karibin natin. Party-party na po kasi isipin nyo, on national TV, nagsalita na po ang pinakamataas na, di ba? Posisyon ng mga pulis. Opisyal ng mga pulis, di ba? Nagsalita na po, nawala, di party-party na ngayon yung mga hinayutak. Dapat kahit wala kayong war on drugs, wag niyo namang ipamukha sa kanila na talo na kayo, di ba? Kahit wala po kayong war on drugs,
sabihin nyo na rin na kakalabanin talaga nila kayo, di ba? Kayo, kakalabanin nyo sila. Di ba? Hindi parang dito pa lang sumusuko na kayo eh. Di ba? Ilan ba talagang umiikot na drugs sa area mo? Then, yun tayo mag-focus. Kung hindi mo kaya ma-solve yan in 80 or 80%, and practically, may problema. Bukod dyan, walang balak si Marbil na magpatupad ng balasahan sa PNP. So, pag hindi mo daw matupad yun, makakadabin natin, or hindi mo ma-accomplish yung ano, di ba? May problema daw. So, ngayon, ano po? Ano po ngayon kung may problema? Anong solusyon nyo? Pababayaan nyo na lang? Kasi may problema eh. Alam nyo nang may problema eh. Pababayaan nyo na lang ba? Ako naman, talaga. Mas gusto raw niyang pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas sa kanilang kakayahan para sugpuin ang kriminalidad. Kabilang sa mga nakikita niyang paraan ay ang pag-invest sa mga modernong kagamitan gaya ng Artificial Intelligence o AI. With the AI, na meron kang CCTV, pagka sinabi mo red na kotse, Eto mga karibin natin, modernization. AI agad eh, no? Ay, nako. Ano sa palagay nyo mga karibin natin, effective ba itong kanyang gagawin, no? Na AI na daw ang gamit in artificial intelligence mga karibin natin, no? Like sa mga napapanood natin, no, sa mga sci-fi movies, di ba? Yung mga sensor na lang, di ba? O yung ganun po yung gusto niyang gawin sa bansa natin, no? Maganda rin naman po 'yan para at least, di ba, maging moderno ang ating ano. Pero bago mo magawa 'yan, parte-parte na muna yung mga ano, Lord. ito na lahat ng dumaan na red, kaya niya nang ma-single out. Tapos you go for a detail. Ito po yung plate number, ito po yung markings. So mas madali mong hanapin. Very expensive yung AI, but this is very useful at the long end. Kaya mga karabin natin, sa palagay niyo po ba feasible po yung ano yan na gusto niyang mangyari? No? Yung mag-AI na po artificial intelligence na po ang gamitin dito sa mga traffic natin, di ba? Mga traffic light, ganun ba? Mga camera natin, mga CCTV. Sa palagay ko po, mga karibin na may nag-comment po parang napakalabo ng ano nito. Napakalabo ng gustong mangyari, ba? Napakalayo sa katotohanan ng hinaharap na problema ng ating bansa. Isipin mo mga karibin natin na yung vision niya is maging modernized, maging artificial intelligence na yung mga robot na po, no? Yung mga nagagawa. Pero yung problema po talaga natin, wala naman dyan. Nasaan po bang problema? Diba? Sinabi niyo na nga po, ayaw niyo ng war on drugs. O alam niyo pong may problema dyan. Diba? Pero sige, accept na natin. Wala rin naman tayong magagawa. Siya po ang PNP chief. So, antayin na lang po natin na magkaroon po tayo ng pangahawakan natin yung pangako niyang artificial intelligence. Sa kabila niyan, iginiit ng bagong PNP chief na walang artificial intelligence ang makakapantay sa pagpapatrolya ng mga pulis. Kaya ang mahigpit niyang Ano ba talagang gustong mangyari nito mga karib? Parang niloloko lang tayo nito Taglit lang. Parang niloloko lang tayo sabi niya kanina gusto niya ng artificial intelligence kasi maganda raw para modernize, di ba? Mas madaling makaka-catch up yung mga loko-loko, di ba? Tapos ngayon babawi agad siya mas maganda raw pero mas maganda pa rin daw ang magpatrolya. Aba. Sir. Nasa alapaap ka pa ba, sir? Ibig sabihin kung, di ba, still dreaming kasi agad-agad Agad-agad po siyang itinalagang PNP chief.
Baka overwhelming lang, di ba? O, yan po ang gusto niyang mangyari mga karibin natin. Ano po ang masasabi niyo dyan, ha? Dyan sa kanyang mga adhikain, mga, di ba? Mga gustong mangyari sa ating bansa. O, ulitin ko lang po, ha? Sabi niya po, maganda po yung artificial intelligence, pero mas effective pa rin daw ang magpatrolya. Well, anyway, mga karibin natin, kaugnay sa balitang ito, no? Sa war on drugs, eto, ha? Mayor Baste, no? May war on drugs pala sa Davao, mga karibin natin. Ito, panoorin po natin, no? 28 drug suspect na ang naitalang napatay sa anti-illegal drug operation sa Davao City simula lang nitong Enero. 7 sa kanilang napatay sa loob lang ng 5 araw kasabay ng pagdedeklara ng war on drugs ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Kaya ang liderato ng PNP agad na ipinag-utos ang investigasyon sa nasabing mga operasyon. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Kasunod ng pagdideklara ng war on drugs ni Davao City Mayor Sebastian Duterte noong March 22, agad na sinimula ng Davao City Police ang agresibong operasyon laban sa iligal na droga sa loob lang ng 5 araw mula March 22 hanggang So yan mga karibin natin, talagang malalakas na po na naman talaga ang loob ng mga ito, di ba? Nung kapanahon ng po ni dating Pangulong Duterte, no? Wala ka pong anong ganyan dyan sa Davao, pero ngayon, no? Binabalita na po na eto, mayroon na naman pong ganitong nangyayari dito sa Davao. March Kalat na naman po. 26, 21 operasyon na ang kanilang naisagawa kung saan nasa 1.3 million pesos na halaga ng droga ang kanilang nakumpiska. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa 17 sospek habang 7 ang napatay sa operasyon. Pero kung isasama ang datos mula noong Enero, umabot na sa 28 drug sospek ang namatay habang nasa 424 na ang naaresto. Buot pasabot ana, pasinsa kay ta. Tagaan ta mong oras, muhawa mo dire, gabaligya mo droga. If you are selling drugs sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, o bisag kinsa pa diha, hawa na karon. Kay na pulan nami, di mi gusto ingon ana dire. So yan mga karibin natin, sana ganito po ang Eto, opinion ko lang po ito mga karibin. Sana ganito po ang PNP chief natin. Di ba? Para talaga magkaalaman na. Yung hindi talaga natatakot sa mga, di ba? Sa kanila. Kasi, isipin mo si Mayor Duterte na nagsabi na iwasan yung magbenta sa mga kabataan, sa mga breadwinner at kung sino pa man. Ibig sabihin, dyan po nagsisimula, di ba? No? Ang kriminalidad, mga karibin natin, na sinasabi kanina ni PNP chief na kriminalidad daw ang kanyang unahin. At yan nga, mga karibin natin, ang gusto ko lang ikumpara yung si PNP chief at si Mayor Baste Duterte, di ba? Ano po ba ang kayo mga karibin natin, ano po bang masasabi niyo dito sa mga pahayag ni PNP chief Marbel, yan na gusto niyang maging AI yung sistema ng pulisya. Well, anyway, mga karibin natin, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.